Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga ka-birds, kabaro, sa DepEd, mga kapuso, kapamilya, at mga ka-IMG. I'm wearing again, I have 7 t-shirts, campaigner t-shirt po. Kaya makikita nyo po halos araw-araw. Pwede ko pong isuot ito. Okay? Narito po tayo para magbigay ng isa sa mga pinakamagandang libro na ating nabasa at dito po nanggagaling yung lahat ng hugot ko po sa social media. Lahat ng ibinabahagi namin sa IMG, ito po ang aming pinanghuhugutan. Okay? 30 million Filipino families are financially educated. And isa sa mga itinuturo po natin na konsepto ng financial literacy. Dito po galing yan. Kaya yung mga ibang nagbabahagi po dyan ng financial literacy, tanungin nyo po sila kung saan po nila hinuhugot yung mga itinuturo po nila. Baka mamaya po, dito rin po pala. Alright? Yun nga lang sa ibang agency or company po sila. Okay? So, yan po. Tanungin nyo po sila. Tingnan nyo po yung libro na saan galing yung sinishare po nila sa inyo. Kung wala silang maipakita na aklat na sarili nilang version, malamang. Pero kahalintulad ng mga ibinabahagi namin sa IMG, malamang po. Ito po yung binabasa din po nila o di kaya ay may nakuha silang mga soft copy na binabahagi. Kaya wala silang maipakita kasi wala din po silang ganyan. Pero sa amin sa IMG, ito po. Ayan. Isa po sa mga konsepto na atin pong itinuturo ay ang Building Blocks of a Strong Financial Foundation, The Secret to Saving and Building Your Future, Order of Priorities. Makikita nyo po sa cover pa lang po ng aklat na yan, nandyan na po yung Order of Priorities. Pinakamababa ang healthcare, then sunod po yan ang protection, and then ang debt management, ang emergency fund, at pinakalas po ang investment. Ano po ang ibig sabihin yan? Ito po kasi, nakikita nyo po dyan ang healthcare, naka-red siya actually, ni-red ko po dyan sa presentation, long-term and short-term. Bakit po order of priorities, pinaka-pundasyon? Ito po ay parang pagbibuild po ng bahay. Kailangan matibay at kailangan nasa proper. Wala pa namang nagpatayo ng bahay na nagsimula sa bubong. Tama? Sa baba. Kailangan matibay, matatag para hindi basta-basta yan matutumba in case na may lindol or bumagyo. Ganyan din po ang ating healthcare. Ang ibig sabihin ng healthcare na yan, ang pinakamababa dahil pinakamalaki po, healthcare is to protect you. Lalo na kung ikaw po ang naghahanap buhay, ikaw ang breadwinner, kailangan ma-healthcare ka so that pag nagkasakit ka, may magagamit ka. Ma-worth no pay, no worth no pay ka man, at least hindi ka na mapapautang ng pampa-ospital sa sarili mo. Okay? And of course, kung hindi mo yan magamit ngayon, at least anytime na may mangyari sa'yo, kasi long-term healthcare yan, meron din po yung insurance. Or, if hindi ka magkasakit ngayon, walang mangyari din sa'yo, maabot mo yung maturity, meron ka pong investment na halos doble po doon sa inipon mo na healthcare. Number 2 po, yan po yung income protection. Kung kanina, doon po sa healthcare is to protect yourself, lalo na kung ikaw ang breadwinner, dito naman sa protection is at least to protect your family. In case na bigla tayong kinuha ni Lord, or in case na aksidente tayo, hindi na tayo makapagtrabaho, at least may malaking amount, 5 million, 3 or 5 million, or mas mataas pa na amount na makukuha ang ating pamilya. Kanina, healthcare is to protect yourself kung magkasakit ka o di kaya may mangyari sa'yo. Yung insurance or yung protection, that is an insurance, is to protect your family, replace your income in case na bigla tayong kunin ni Lord dahil sa aksidente or bigla tayong ma-disable. Magkano ang insurance na kailangan po natin? Of course, at least ang formula po niyan na itinuturo namin dito sa IMG ay basic income times 12 times 10. Yan po ang kailangan mong insurance. Yes, yan ang formula. Ang lucky naman, Sir Efren. Yes. So that anytime na mawala tayo sa mundo, hindi mamumulubi yung mga maiiwan natin. Okay? So, ang bigat, mahirap. Mahirap kung hindi mo aaralin. Pero kung mag-member ka ng IMG, ituturo namin sa iyo na sa 5 million na insurance, mura lang ang annual. Hindi mo kailangang magbayad ng 3,000, 5,000 buwan-buwan. Dito sa amin, annual. Okay?
Yan. Next po ay ang ating debt management, number 3. Dito sa IMG, itinuturo natin ang dalawang klase ng utang. I-manage natin ang utang at dapat alam mo kung anong klaseng utang ang mayroon ka. Kasi we have two kinds of utang. We have the good and bad utang. Yung good utang, ito usually yung ginagawa ng mga businessmen. Utang sila ng utang dahil inilalagay din nila yan sa negosyo. Kaya good utang yan kasi nga mas malaki yung return sa kanila na net or na ganansya or kita ayun kaysa yung pinang-i-interest. That's a good income, good utang I should say. Okay, ano pa ang example po ng good utang sa amin na mga empleyado ng government or di kaya sa amin na teacher, maglo-loan po ako ng 3 to 500,000 at ibibili ko yan ng private car para araw-araw papasok sa school na walang hindi ako mauulanan, strike anytime anywhere, pero 5 years ko yan babayaran. Okay? And after 5 years, magkano ang halaga ng sasakyan? Nag-depreciate yung value. Ano ang nag-gain ko dyan sa utang ko na yan? Yung honor, yung signature mo na teacher ka, papasok sa school, no? Hindi mababasa, strike anytime, anywhere, at everyday lumalabas ang pera. Okay? Pero everyday lumalabas ang pera. May insurance nga, mas malaki pa yung insurance ng sasakyan ko kaysa sa akin. That's kung bad utang. Anong nangyari? After 5 years, nabayaran mo, magkanong halaga, nag-depreciate. Pero yung good utang, ganito po. Maglo-loan po ako ng 300 to 500,000, ida-down ko po yan ng pampasadang sasakyan. Kung saan araw-araw bibiyahe po yan. Okay? Okay, kung anong nangyari, dahil araw-araw namamasada, magtiyaga muna ako sa motor, ay araw-araw na namamasada, mas malaki po, araw-araw may bumabalik sa akin out of utang. I'm sorry. So out of utang, that's a good utang. May bumabalik, mas malaki yung bumabalik sa akin kaysa yung ibinabayad ko buwan-buwan. Okay? Next po is emergency fund. Sabi po nila kasi, sir, napapautang kami kasi nga emergency. Dahil alam po natin na kailangan natin ng emergency fund pero hindi natin alam magkano nga ba. Alright? Dito sa IMD, again, sa libro na ito, itinuturo natin ang emergency fund ng isang family dapat at least 3 to 6 times of your basic income. Kung 20,000, 30,000 ang basic mo, at least meron kang 90 to 100, okay? 180,000 na emergency fund. Para saan yun? Nakalagay lang yan sa ATM, sa bangko. Anytime you can withdraw that in case of emergency na hindi utang ang iyong tatakbuhan. Dahil wala naman na sa panahon ngayon ang nagpapautang na walang interest. Tama? Yung iba nga, 5%, 8%, 10%. Buwan-buwan yan. Alright? So, kailangan may emergency fund tayo. May bigla ang nasira ang sasakyan, bumagyo, and other emergency situation. Okay? And lastly, yung makikita nyo dyan, investment. Bakit kaya pinaka-least priority? Panghuli na ang investment. Bakit kaya hindi na una dapat ang investment para mas mabilis lumago ang pera natin? It's because, yes, meron kayong investment. Yes, mayroon kayong milyon na sa bangko, sa savings nyo. Yes, marami na rin kayong property na nabili. Yes, marami na rin kayong nasanglahan lupa o di kaya sasakyan. Yes, ang dami mong investment. Pero, ang healthcare mo lang is yung maliit o di kaya umaasa ka lang sa PhilHealth. Ang insurance mo lang ay yung mumurahin yung 50,000, 100,000 o di kaya insurance mo lang sa lending company o di kaya sa yun lang. Okay? So, hindi po balanse. Bakit? Ganito po yan. Isang aksidente lang, lalo na kung critical ka pa, dadalhin ka po sa ospital. Magkano po sa palagay mo, lalo na kung alam nila na agaw buhay? Down payment pa lang po sa ospital, baka maubos na ang kalahati ng iyong ipon, ng iyong investment, I should say. Tama? Okay? Isang sakit lang, critical pa, o di naman kaya ay hindi na malunasan. Anong mangyayari? Unti-unti mauubos, baka kulang pa yung weekly. No? Kung sana, meron kang healthcare at meron ka ring insurance, anytime na may mangyayari sa'yo, magkasakit ka man, mawala ka man sa mundo, hindi mauubos, hindi mawawala ang maiiwan mong amount dahil dito, mas lalo pang protektado sila. Alright?
Yan. So, yan po ang mahalaga. Kaya healthcare muna. Kasi pag nagkasakit ka, may gagamitin ka. Okay? At the same time, ang maganda kasi dyan, may healthcare ka na, may insurance ka na, may investment ka ba? Kaya wag invest ng invest ka agad. Ikaw po, ano ang mayroon sa iyo ngayon? Okay? At kung nagustuhan mo ang episode na ito, yan, ready ka na rin mag-proceed para sa isa na namang konsepto. Ito yung concept number 1, order of priorities. Concept number 1, at natapos mong panoorin ito, you may now click the link above para makita mo ang concept number 2. Alright, pwede ka rin namang mag-jump sa ibang concept, pero mas maganda tapusin mo according to the order of priorities. Yun lamang po. Maraming salamat. And you can also click my link bio para mas mag-guide kita kung alin pa ang gusto mong matutuhan. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong ka-IMG, Efren Abella Jr. po. Baguhin naman natin ngayon kung dati kanina or nakasanayan natin magpakilala, ito naman, mag-discuss ka na, then magpakilala ka na later.